sinampalatayaan ng pagtutulong ng Diyos. Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawa ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Kamusta na po kayong muli mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Sa Liwanag ng Katotohanan. Muli po, inaanyayahan namin kayong samahan nyo kami sa may kalahating oras ng programang ito. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Calamba, sa Distrito Eklesyastiko ng Calamba City, Laguna. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Sheila Villarreal. Pakinggan at panoorin na po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Sheila Villarreal mula po sa lokal ng Calamba, distrito ng Calamba City. Ang asawa ko po ay si kapatid na Ramer Villarreal. Meron po kaming 2 anak, isang babae at isang lalaki. Kasalukuyan po ako ngayong teacher sa Calamba Integrated School. Nagtapos po ako ng aking doctoral sa Laguna State Polytechnic University sa Los Baños, Laguna. Ako po ay 15 years ng kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mula po pagkabata, aktibo po kami sa aming simbahan. Kasi po, bukod po sa ang mga magulang ko ay religyoso, kami po ay member po ng Parish Youth Ministry. So lahat po ng mga activity sa simbahan namin, sa simbahan ng Katoliko, yun po yung ginagawa namin. Gagawa po kami ng mga program kapag po may Pasko, lahat ng pagdiriwang sa Katoliko. Yun yung kami po yung nag-aasikaso. At may madasalin din po ako. Lagi kaming nananalangin. Lahat ng nobena, mga panalangin. Memorize ko po yung lahat nung Katoliko po ako. Ngayon po nagkaroon po ako ng kakilala na kaibigan na kung saan palagi niyang pag nagkukwentuhan po kami ng tungkol sa reliyon, medyo hindi naman kami nagtatalo pero ina-explain niya sa akin na sa Biblia ganito talaga yan. So, sa makatwid, ang una naming napag-usapan ay ang tungkol sa pananalangin. Dahil nga sa Katoliko, paulit-ulit yung pananalangin na sabi niya, ang panalangin ay dapat nanggagaling sa ating puso at ang dinidinig lang ng Diyos na panalangin ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang mga pinili ng Diyos. So, nung pinakinggan ko ang aral sa iglesia, yung mga doktrina, na-realize ko na ito pala ang tamang panalangin. Hindi pa ulit-ulit, hindi yung katulad ng sa Katoliko na nakasulat lang siya. Dapat nanggagaling ito sa puso natin. So, nung naging kaanib po ako ng Iglesia ni Cristo, talagang kapag ako ay nakakaramdam ng medyo mabigat ang dalahin namin o nagkakaroon kami ng problema, sa pananalangin talaga, taimtim na pananalangin, gagaan na yung pakiramdam natin. Naririnig niya yung iyong mga panalangin. Dahil nanggaling nga siya sa puso mo at dahil kaanib ka sa totoong hinirang ng ating Diyos. Kaya ang aking paninindigan ay hanggang sa huli ay mananatili akong Iglesia ni Cristo at ang mga aral na aming inaral dito ay aming isa sa buhay at isa sa puso. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating kapatid na Eduardo Manalo sa kanyang mga turo sa amin na kailangan lagi tayong mananalangin dahil tayo ang bayan ng Diyos. Diringgin niya ang ating panalangin at ito po ang aming aral at pinaninindigan sa aming pagka-Iglesia ni Cristo. Alam naman po natin na sa ating panahon ay napakahirap na pong mabuhay. Napakaraming mga pagsubok, mga problema na nararanasan ng tao. Idagdag pa dyan ang pagtindi po ng mga kahirapan na ngayon ay nararanasan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kailangan po natin
ng pagtulong ng ating Panginoong Diyos. At para matamo natin ang pagtulong ng ating Panginoong Diyos, ay dapat nating tiyakin na sa ating mga pananalangin at paglapit sa ating Panginoong Diyos ay kabilang tayo doon sa mga tiyak na pakikinggan at sasagutin ng ating Panginoong Diyos. Sa Biblia po ay itinuturo kung sino ang mga taong pagka nanalangin, hindi lang po pakikinggan, kundi tiyak na sasagutin ng ating Panginoong Diyos ang kanilang mga panalangin. Kung sino po sila, pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Awit. Sa 4, ang talata po ay 3, ganito ang maliwanag na pagtuturo sa atin ng Biblia. Alam ninyo na hinirang, ibinukod, itinangi ng Panginoon para sa kanyang sarili, yaong mga tapat sa kanya, may pakikipagtipan sa kanya. Nakikinig ang Panginoon kapag nananalangin, tumatawag ako sa kanya. Sana napansin ninyo sa pahayag ng isang lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, alam ninyo anya na hinirang, ibinukod, itinangi ng Panginoon ang para sa kanyang sarili, yaong mga tapat sa kanya. Ano ang kahigitan o benta na ang tao po ay kabilang sa mga hinirang o binukod ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi, nakikinig anya ang Panginoon kapag ka nananalangin, tumatawag ako sa Kanya. Hindi po ba ito yung ating itinatanong kanina? Kung sino yung mga tao kapag ka tumawag at nanalangin sa ating Panginoong Diyos, tiyak, pakikinggan at sasagutin ng ating Panginoong Diyos. Ang sagot po, ang mga hinirang ng ating Panginoong Diyos. Kung gayon, dapat talagang tiyakin ng tao na siya ay kabilang sa mga hinirang o ibinukod ng ating Panginoong Diyos. Sa panahong Kristiyano po, sino nga po ba ang pinatutunayan ng banal na kasulatan na mga hinirang o ibinukod ng ating Panginoong Diyos? Na sila kapag tumawag at nanalangin, pakikinggan at sasagutin ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan nyo at ganito po ang mababasa nating nakasulat dito po sa Juan 15:16, dito po sa isang salin ng Bibliang Ingles sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo ito. Hindi ninyo ako hinirang, ako ang humirang sa inyo, at nagtalaga sa inyo upang humayo at magbunga ng sagana, ang uri ng bunga na tumatagal. Sa gayoy, ibibigay ng Ama sa inyo ang anumang hinihingi ninyo sa Kanya sa aking pangalan. Ang nagsasalita po sa mga talatang binasa namin sa inyo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, hindi anya ninyo ako hinirang, ako ang humirang sa inyo. Ang mga hinirang po ng ating Panginoong Hesukristo, sila rin po ang mga hinirang ng ating Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano. Ano po ang tiniyak ng ating Panginoong Sukristo sa mga hinirang niya? Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, sa gayoy, ibibigay ng Ama sa inyo ang anumang hinihingi ninyo sa aking pangalan. Sa makatwid, pagka nanalangin ang mga hinirang ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Panginoong Diyos, tiyak pakikinggan at sasagutin ng ating Panginoong Diyos. Paano nga po ba natin makikilala kung sino ang mga taong hinirang ng ating Panginoong Hesukristo? Paano nga po ba humihirang ang ating Panginoong Hesukristo? Na sila rin ang mga hinirang o pinili ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan nyo at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa 2 Tesalonica sa 2:13 hanggang 14 ay may ganitong pagtuturo sa atin si Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos para sa inyo, sapagkat sa simula pa'y hinirang na kayo ng Diyos para maligtas. Ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at ng pananalig sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Ibanghelyong ipinangaral namin sa inyo upang makahati kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga hinirang po ng ating Panginoong Sukristo, sila rin po yung tinawag
ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo na itinuro po, ipinangaral ng mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos katulad nga po ni Apostol Pablo. Kaya, matatagpuan po natin ang mga taong hinirang ng ating Panginoong Diyos sa paraan na sila po yung mga taong tumanggap, sumampalataya sa mga katotohanan na itinuro po ng mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. E saan po natin matatagpuan ang mga taong pinangaralan, sumampalataya, tinanggap ang mga katotohanan na itinuro po ng tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo dito po sa Kolosas sa 3:12 at 15 pa, dito po sa isang salin ng Bibliang Ingles, sa pagkakaliwat na rin po ito sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan nyo. Iniibig kayo ng Diyos at pinili niya kayo, at ginawa kayong kanyang banal na bayan. Hayaan ninyo na ang kapayapaang ibinibigay ni Kristo mula kay Kristo ang kumontrol, makapaghari, magpasya sa inyong pag-iisip puso, sapagkat tinawag kayong lahat sa isang katawan, ang iglesia, bilang katawan ni Kristo upang magkaroon ng kapayapaan. Saan po natin matatagpuan ang mga tinawag ng ating Panginoong Diyos? Sa paraang sila po yung nakinig, sumampalataya, tinanggap ang mga katotohanang aral na itinuro ng tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa talata, ang mga tinawagan niya ay nasa isang katawan. At kung alin po yung isang katawan na yun, ang banggit din sa talata, ang iglesyaan niya bilang katawan ni Kristo. Sa makatwid, nasa iisang iglesia lamang po natin matatagpuan ang mga tinawag ng ating Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano. Hindi po sila nakakalat sa iba't ibang mga iglesia o sa iba't ibang mga reliyon. Nasa iisang iglesia po na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo ang mga tinawag ng ating Panginoong Diyos. Alin nga po ba itong iglesyang ito na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo na naroroon sa katawan na yon o sa iglesyang yon ang mga tinawag ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa aklat po ng Unang Korinto sa 12 at talata pang 27 ay ganito ang mababasa natin sa pagkakaliwat na rin po sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan ninyo. Sapagkat kung paanong ang katawan ng tao ay iisa, subalit may maraming sangkap, at ang lahat ng sangkap nito, bagamat marami, ay bumubuo sa iisang katawan lamang. Gayon din naman sa iglesia ni Kristo. Sa ganang inyo, kayo ang katawan ni Kristo at bawat isa ay miyembro nito. Ang nag-iisang iglesia po na ang pagpapakilala ay katawan ng ating Panginoong Sukristo, iglesia ang kanyang pinangunguluhan, ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kung gayon, matatagpuan po natin sa iglesia ni Kristo ang mga tunay na tinawag, hinirang ng ating Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano. Ano po ang napakalaking biyaya na natatamo ng tao kapag siya ay napabilang sa tunay na iglesia? Ito nga po ang iglesia ni Kristo. Ang sabi po sa talata, kapag hinirang, pinili ng Diyos, nakikinig at sumasagot ang ating Panginoong Diyos sa kanilang mga panalangin. Kaya, napakahalaga po na sa ating panahon na napakatindi ng kahirapan, talagang kailangan nating maging malapit sa ating Panginoong Diyos. Napakahalaga po ng pananalangin at pagtawag sa ating Panginoong Diyos. Subalit, dapat po muna nating tiyakin. Pagka tayo ay nagsasagawa ng pananalangin, paglapit sa ating Panginoong Diyos, dapat muna nating tiyakin, kabilang na tayo sa mga hinirang ng ating Panginoong Diyos o kabilang na tayo sa tunay na iglesia ni Kristo. Ito po ang lubos na naunawaan ni kapatid na Sheila. Kaya, kung dati man, kanyang pinaninindigan na
kahit siya ay nasa Iglesia Katolika, basta't nananalangin siya, tumatawag sa Panginoong Diyos, ay pakinggan at sasagutin ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga panalangin. Pero naunawaan niya na para sagutin ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga panalangin, na hindi sapat na siya'y nananalangin lang, kundi dapat niyang tiyakin, kabilang siya doon sa mga hinirang ng ating Panginoong Diyos o kabilang siya sa tunay na Iglesia ni Cristo. Bakit po kailangan pa na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo para pakinggan at sagutin ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga panalangin? Hindi po ba lahat naman ng mga tao ay nilalang ng ating Panginoong Diyos, kaya lahat din ng tao ay may karapatan na manalangin at tumawag sa ating Panginoong Diyos? Alamin po natin ito. Ano po ba ang nagawa ng mga tao sa harapan ng ating Panginoong Diyos na ito po ang dahilan kung bakit nangangailangan pa ang tao ng karapatan sa paglapit at pananalangin sa ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo. At ganito ang mababasa po nating nakasulat dito po sa aklat ng Isaiah 59. Ang talata po ay 2. Ganito ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan ninyo. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ito po palang dahilan. Ang kasalanan na nagawa ng tao sa harapan ng ating Panginoong Diyos ang dahilan kaya ayaw nang makinig ng ating Panginoong Diyos sa ginagawang pagtawag at pananalangin ng tao. Kaya para muling pakinggan at sagutin ng Diyos ang pananalangin, pagtawag ng tao sa Kanya, kinakailangan na yung kasalanan na siyang naging dahilan kung bakit ang tao'y nahiwalay sa Diyos, kinakailangan munang mapatawad. Pero ang tanong, paano po mapapatawad ang tao sa kanyang mga nagawang kasalanan? Mahalaga pong maintindihan natin ito sapagkat maaari pong isipin ng iba, magbabalik loob na lamang po ako sa Panginoong Diyos, magsisisi ako sa aking mga nagawang kasalanan. Meron pong proseso na itinuturo ang banal na kasulatan, mga kaibigan, kung papaano ang tao ay mapapatawad sa kanyang mga nagawang kasalanan upang yung nawalang karapatan sa pagtawag at pananalangin sa ating Panginoong Diyos ay muling maibalik po sa tao. Ano po yung itinuturo ng banal na kasulatan na kaparaanan para ang tao ay mapatawad sa kanyang mga nagawang kasalanan? Dito po sa aklat po ng Roma sa 5:1, itutuloy pa natin sa 8 hanggang 9, dito na po sa isang salin ng Bibliang Ingles, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito, basahin, pakinggan ninyo. Kaya nga, yayamang tayo inaring dapat, pinawalang sala, idiniklarang matuwid at binigyan ng tamang katayuan sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, hawakan nating mahigpit ang katotohanan ng taglay natin, ang kapayapaan ng pakikipagkasundo upang magkaroon at magtamasa ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Sukristo, ang Mesiyas ang pinahiran. Subalit, ipinakikita ng Diyos at maliwanag na pinatutunayan ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng katotohanan na samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo, ang Mesiyas, siyang pinahiran, ay namatay para sa atin. Kaya nga, yayamang tayo ngayon ay inaring dapat na pinawalang sala, ginawang matuwid at dinala sa tunay na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo sa galit at puot ng Diyos. Niliwanag na po sa atin kung ano po ang dapat munang matiyak ng tao para mapatawad siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ang sabi po sa talata, samantalang tayo anya ay makasalanan pa, si Kristo, ang Mesiyas, na siyang pinahiran ay namatay para sa atin. Ano po ang kahulugan nung kamatayan ng ating Panginoong Sukristo para sa mga taong nakinabang sa kanyang kamatayan? Ang sabi, sila anya ay pinawalang sala na, idiniklarang matuwid at binigyan ng tamang kaugnayan sa ating Panginoong Diyos.
sa makatuwid, na ibalik na po sa kanila yung karapatan sa paglapit at pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Eh di po ba, lahat naman ng mga tao ay tinubos ng dugo ng ating Panginoong Sokristo? Kaya napakahalagang alamin natin ito. Pagka Biblia po ang ating sasangguniin, alin lamang nga po ba ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sokristo? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28. Salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin. Basahin, pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po. Sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang Iglesia ni Kristo ang binili o tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sokristo. Ito po ang dahilan kung bakit ang tao kinakailangan munang maging kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo para maibalik sa tao yung karapatan sa pagtawag at pananalangin sa ating Panginoong Diyos para ito ay pakinggan at sagutin ng ating Panginoong Diyos. Kailangan muna niyang matubos sa kanyang mga nagawang kasalanan o mapatawad siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. At ang tinubos po ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sokristo ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya, si kapatid na Sheila, ang sabi nga niya kanina, sa panahon ngayon na napakaraming mga problema at mga suliranin, napakalaki ng biyaya ng pagkakaanib niya sa Iglesia ni Kristo sapagkat pagka siya'y nananalangit, lubos niyang sinasampalatayanan na pinakikinggan at sinasagot ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga panalangin. At higit sa lahat, pagdating po ng araw ng paghuhukom, ang mga tao po na tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sokristo ang nakatitiyak na magtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ito rin po ang dahilan kung bakit walang tigil ang Iglesia ni Kristo. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ng kapatid na Eduardo B. Manalo, ginagamit na po ang lahat ng mabibisang kaparaanan para maiparating sa lahat ng mga tao ang halaga ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. At si kapatid na Sheila po ay meron din paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin na po natin ito. Sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo, inaanyayahan po namin kayo na makinig ng aming mga aral, nang sa ganun po, maliwanagan ang ating mga isipan tungkol sa totoong aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Nagpapasalamat po kami ng napakarami sa panahong iniukol ninyo sa pakikipag-aral po sa amin at nawa po nakatulong kami sa ginagawa ninyong mga pagsusuri. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po. Muli po sa pamamagitan ng palatuntunang ito na ituro po sa mga tao ang kahalagahan ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo para ang panalangin namin, paglapit namin sa iyo, hindi mo lamang pakikinggan, kundi sasagutin mo po at higit sa lahat, kami pong makaaasa ng pangako mong kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Nawa po ang mga katotohanan ito'y maging daan na para lalo pang suriin ng aming mga tagapakinig na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo ang halaga ng Iglesia ni Kristo sa kanilang buhay at dumating din po ang pagkakataon na sila ay matawag na rin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Panginoong Hesukristo, kahabagan mo po kaming ilapit ipamagitan sa Ama. Patuloy na lingapin at pagpalain ng iyong mga lingkod. Ama, higit po sa amin, pinagpala mo na po ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat ng ito, hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.